Ano ba para sa inyo ang sobrang gandang kwento? Para sa akin ang sobrang gandang kwento ay yung maaantig ako at may leksyon na matututunan. May iiwang alaala sa isipan mo. Yung tipong kahit matagal na panahon na, hindi mo talaga makakalimutan. Yun ang sobrang gandang kwento. May mga kwentong maganda, hindi ka kinilig ka lang, may mga natutunan. At okay na yon. Magandang oras mga ka-KNBK. Narito ang kwento ni Miss Akon. Hatid ng KNBK, kwento ng buhay ko. Dear Kuya Bono, magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Akon na siyang tawag sa akin ng mga kaklase ng kuya ko nung high school ako. Ang mga classmate ko naman ay apelido ko ang karaniwang tawag nila sa akin. Pangalawa ko sa aming tatlong magkakapatid at ako lang ang babae. Pero ako ang sakit sa ulo ng pamilya. Pasaway, sutil, iritado, black sheep, layas, balik ng bahay at madali akong makasira ng gamit. High school ako nung nakahiga ako sa sala namin at nakikinig sa CLS at sinisipa ko ang radyo gamit ang kanang paa. Yung kaliwang paa ko naman ay may nakasalukbik na wire para makuha yung tamang signal na hindi tunog piniprito. Pinapakinggan ko hanggang sa magbasa ka na ng opinyon at kung napapangitan ako sa opinyon ng mga nakinig, napapasabi ako sa tabi ng radyo ng ganito. Ay, very wrong. Ang papangit ng mga opinyon. Na para bang hindi ako magkakamali sa desisyon ko sa buhay. Pero pag ikaw nang nagbigay ng opinyon mo, natatahimik ako at napapasabi ng, oo nga, ganyan dapat. Pero sa pagngawa ko sa radyo noon ay kabaliktaran na nung ako na ang nagmahal dahil nabobo ako sa pagpili. Ang sabi ko pa noon sa tabi ng radyo, balang araw magsusulat din ako ng kwento ko pero napakalakas ng pagsipa ko sa radyo nang masambit ko ang salitang, ano naman isusulat ko, wala pala akong boyfriend. Hindi sakto ang pamumuhay namin, Kuya Bono. Magbubukid lang ang tatang namin at long cuts naman si Inang sa Singapore. Pero bago nagsaka at nagbukid ang tatang namin ay nagtrabaho muna siya sa isang furniture shop sa Tugigaraw at isinasama pa niya ako. 7 taon lang ako noong isama niya ako at hindi nawala sa isip ko yung tinirhan namin doon. Dahil bilang paslit ay nakatingala ako habang namamangha sa bahay na yon, kung saan may nakabitin na hagdan paakyat para siyang treehouse at napakasinop sa loob. Gawang kahoy ang dingding at tabla ang sahig. At iyon ang kauna-unang nangarap ako na magkaroon ng maliit na bahay na may hagdan. May pinapatayo naman sila Inang noon na bahay bungalow pero wala namang hagdan kaya kahit medyo maluwag yon ay hindi ako naging masaya.
Si Lilang na nanay ni tatang namin ang tumitingin-tingin lang sa amin kapag wala si tatang dahil busy talaga siya sa bukirin niya. Tumutulong naman kami sa bukid kapag ganon na wala kaming pasok. Oo, babae ako pero nasasabak talaga ako sa mga gawaing bukid pati magtanim ng tabako. Mamitas ng dahon pag okay na. Magtanim ng mais at maggapas kaya naman kumikinang ang kutis ko noon. Lumaki akong puro lalaki ang mga nakakalaro ko at expect nyo na siguro ang galawan ng lalaki at nahawaan ako. Marami akong kalokohan at hindi kaaya-aya sa katulad kong babae pa. Gaya ng inaaya ko noon ang pinsan kong si Kuya Etot. Palayuan kami ng ihi na nakatayo. Kailangan ko pang mag-bend para lumayo ang ihi ko pero panalo siya kasi tubo sa kanya, kanal sa akin. Kapag kinukulang noon ng 5 pesos kong allowance ay nangungupit ako sa magulang ko pero itinigol ko dahil nakakahiya. Then nag-isip ako ng ibang paraan kung paano madagdagan ang allowance ko. Kung ano-ano ang binebenta ko kay Angie noon. Tomboy si Angie, Kuya Bono, at marami siya laging baon. Binebenta ko sa kanya ng palahim ang mga assignments ko. Hindi ako matalino, in fact, lulubog lilitaw pa nga ako sa pagtatap. Kahit yung stickers na walang kulay na galing sa balikbayan box ni Inang para lang may dagdag ang pangmeryenda ko, binebenta ko. Sa kadigasan ng ulo ko, sa high school ay in-enroll nila ako sa Catholic school kung saan nag-aral din ang kuya ko na second year na noon. Gusto ko noon sa public school kasi hindi kami magkasundo ng kuya ko. Hindi kami close. At siya kasi ang unang napapalo kapag may kasalanan ako at isa pa, mahirap lang kami. Kaya lang wala pa rin akong nagawa noon. Inisip ko na lang na baka gusto nila akong magbago o magtino. Unang araw sa private school na yon, naka-ordinary lang kami at nabinyagan agad yung pagkabuisit ko. Nakapila na kami para sa flag ceremony at sa pinakalikod ako pumila. May babae sa harap kong palingalinga at hindi mapakali at nung makita niya ako, ang sabi niya, "Doon ka pumila oh." Sabay turo sa pila ng mga lalaki pero diretso ako sa mata niya nakatitig at sinagot ko siya na nakataas ang kilay ko. "Eh di kang pumila doon." After a week, Kuya Bono, naka-uniform na kami at may nagtanong na seatmate ko, "Tomboy ka ba?" "Hindi." "Eh, ba't ganyan ang gupit mo?" "Marami kasi akong kuto kaya ako kinalbo." "14 years old na ako nung sumunod na pasukan. Naging pixie look na ako at sure ako na hindi ako tomboy dahil minsang naglilinis kami sa area namin malapit sa CR nang may sumitsid sa second floor ng building. Paglingon namin ay nandun sina Kuya J.O. at Kuya Kebs. At kinakanta ni Kuya J.O. ang Akon. Sabay pinaikis na naman ni Kuya Kebs sa mga kamay niya at kinanta ang "Di ko kayang tanggapin na mawawala ka na sa akin." With actions pa at natigilan ng mga kagrupo ko noon at feeling ko ay kinilig ako at nakaramdam ng hiya dahil pinapansin ako ng mga tinatawag nilang heartthrobs sa school namin. May kaklase akong mahilig magsulat ng slam note at pinasign up ako. Napako ang mata ko sa nakasulat na I am at nasambit ko yon. May sumagot sa likuran ko ng, "Ideal man yan. Magmamahal ka na, hindi mo pa alam." Hindi ko siya nilingon. Ganon sila kahit hindi mo kinakausap parating may sasagot. At dahil nakita ko na sa kabilang page, isinulat ko doon ang tall, dark, and mysterious bilang sagot doon sa I am.
na ideal man pala ang ibig sabihin. Every night naman ay nakaugalian kong magsulat sa diary ko ng mga nangyari sa buong maghapon ko. Minsan, maiksing lyrics ang sinusulat ko pero that night ay humiling ako sa Diyos na sana magkaroon ako ng kapatid na babae, kahit isa lang. At nagkatotoo yon dahil noong November 14, 2014, dinala ako ni Tatang sa bahay ng kapatid ni Inang ng kay Aga nang biglang sumakit ang tiyan ko. Sa sobrang sakit ay naglululundag ako, hawak ko pa yung puno na parang mabubuwal na sa mahigpit na pagkakahawak ko. Natigilan lang ako nung narinig ko ang pagsigaw ni Auntie Nora. Napalingon ako sa kanya at banaag ko sa mukha niya ang pag-aalala at ang sigaw niya, "Oh, kininam nga ubing! Gusto mo bang maging ngongo yung anak mo paglabas niya?" Kinabahan ako dahil minsan na akong nahulog sa duyan nung may 7 buwan na ang tiyan ko. Anyway, balik high school muna tayo. Second year pa rin ako nung naisipan kong yayain si Diana na kabarangay/classmate ko mula elementarya. Nag-apply kami kina Ma'am Esting na siyang takbuhan ng mga magulang ko kapag nangungutang sila ng pera. Natanggap naman ako pero si Diana ay hindi. Dahil raw, kilala nila ako. Saktong bakasyon ni Inang noon kaya ipinaalam pa ako ni Ma'am Esting sa bahay at sa harap ni Inang at Tatang ay nagkausap-usap sila. Pero si Inang ay walang imik at sa akin pasulyap-sulyap. Pinayagan naman ako at mabait naman sila. Dalawa lang sila sa kanilang bahay. Naglilinis ako ng bahay at bakuran, nag-iigib ng tubig at isusupot tapos ilalagay sa ref. Tapos pag nangyari, tsaka ibibenta. Minsan din ay tinutulungan ko si Sir Nicanor dahil hindi gaano makagalaw ang kalahating katawan niya dahil ito ay paralisado. Kapalit ang paninilbihan ko ay allowance pero na-homesick pa rin ako at tila ba namimiss ko ang mga kapatid ko. Kahit na magkabarangay lang ang bahay namin, nagtagal din ako doon ng halos 1 taon. Sumunod na pasukan ay nagkakulay na ang 3rd year ko dahil sa seating arrangement. Mahaba na mesa at monoblock ang mga upuan at nasa pagitan ako ng 2 lalaki. Sa kaliwa ko si Vinso, tabi niya na ang pader at si Kurt naman ang nasa kanan ko sa part ng aisle. I secretly fell in love with Vinso. First time ko siyang kaseksyon noon. Matangkad si Vinso, payat, napaka-natural ang mga expression niya. Madiskarte at ang angas pa ng Adam's apple na una kong napansin sa kanya. Habang tumatagal ay nahuhulog talaga ang damdamin ko sa kanya na hindi ko pwedeng sabihin kahit kanino dahil baka mabuli lang ako ng kaklase naming napakahilig mambuli. Yes, Catholic school yon pero wala yata silang sinasanto pag may gusto silang pagtripan. Baka nga isa din sila sa katulad kong itinapon doon dahil gusto ng magulang nilang mapagbago sila. Isa pa, hindi maganda na babae ang aamin sa nararamdaman niya kaya ang sakit lang kasi bawat araw noon ay nagpapanggap akong wala lang at maraming alaala ang nagpapaalala sa mga ginawa niya. Mapang-asal si Vinso kaya hindi ako nahirapan na mag-act na may nararamdaman ako sa kanya. Ang ayaw ko lang sa kanya noon ay maputi siya at mabungis-ngis. Pero pag tahimik, animoy napaka-misteryoso samantalang ako maitim at may malaking peklat sa paa. Nakuha ko ang peklat na yon sa kagaslawan ko noong naglalaro kami ng bunso kong kapatid. Nagtago ako sa isang puno ng betel nut. Nahablot ko ang damit niya pero mabilis ang pagtakbo. Nasama ako at hindi ko napansin na may matulis palang putol na betel nut kaya gumuhit yon ng straight na peklat sa paa ko. Napakahusay sumayaw ni Vinso Kuya Bono. Yung hip-hop dance katulad ng kuya niyang si Kuya Kebs na siyang napapanood ko noon pag intrams namin.
Minsan pa, pagsusulyapan ko siya noon ay may pagkakataon na nagtatama ang mga mata namin. Ginagawa niya yung double look. Yung una kunwari hindi niya ako kilala, pero sa pangalawa, kunwari nagulat siya tsaka siya ngingiti tsaka kami magtatawanan. May pang-aasar din siya na nakakainis kaya tinatapik ko sa tiyan niya para hindi kita ng guro namin na nag-aasaran kami. Napangiti ako dahil flat ang tiyan niya. Minsan inasar niya ako tapos sa iba siya pumwesto ng upuan. Ang ginawa ko, tinali ko ang bag niya sa upuan. Nung uwian na, nakita ko siyang excited na hinablot ang bag niya pero sumama ang upuan. Nakita niya akong tumatawa. Napangiti siya habang kinakalas ang bag niya at nagsigaw siya ng "Okay ni nam Akon." Exam namin ay may policy ang guro na no calculator, no exam. At si Vinso ay nakalimutan niya ang kanyang calculator. Ang ginawa niya, hinaram niya yung takip ng calcu ko at calcu ni Kurt. Sinenyasan niya kaming huwag mag-ingay dahil nasa tapatan namin ang teacher namin. Kinabahan kami noon kasi baka 3 kaming hindi mapag-exam kung sakaling mabisto siya. Nakayuko pang inangat ni Vinso ang napakaayos na pagkakatiklop niya sa 2 takip ng calculator at nung nag-okay ang teacher namin tsaka kaming 3 ay humagikik ng walang tunog. Success, hindi ba? Pero hulaan nyo na lang kung paano niya sinagutan ang test papers niya. One time, sumama ako kila Vinso sa park at sa park na yon ay may sinementong pinasadya na taniman ng bulaklak. May 4 na poste at iyero na nagsisilbing lilim nito. Nakaupo ako at nakaharap sa 2 lalaki. Nakatingin ako kay Vinso na may hawak na nakasinding sigarilyo at ang best friend niyang si Aldrin naman ay may hawak na supot ng soft drinks. Try ko nga, sabi ko kay Vinso sa hawak niyang yosi. Bakit alam mo ba? Kaya nga itatry eh. E di malips to lips mo na siya. Sabad ni Aldrin na nakangisi din habang palipat-lipat ang tingin sa amin ni Vinso. Pero si Vinso inaway ako. Baka sayangin ko lang daw, sabi pa. Baka hit-hit buka ka lang yan. Sige na. Panunuyo ko at sa wakas ay binigay nga sa akin ang iyosi at unang hit-hit ko pa lang ay naubo agad ako at si Aldrin ang agad na nag-abot sa akin ng soft drinks para mawala ang sakit sa lalamunan ko. Nakakatawang isipin na si Vinso ay asthmatic pero yosi ang hinihits imbes na nebulizer. Noong malapit na ang intrams ay sumali kami noon sa basketball at inaya ako ni Luz na mag-practice sa kanila. Sumama naman ako. Nasa kalsada kami sa kanila nung may naglalambing na aso. Ang sabi ni Divine, "Oy, nagpapalabas na ng kaset." Na-curious ako at tinanong sila kung ano yung kaset pero nagtawanan lang sila at nag-chorus sa pagsasabing wala. Nahuli kami ng pag-akyat ni Luz nung parang may tao sa likod na parang sumusunod sa amin dahil sa kaba ko ay tinanong ko si Luz. "Sino yon?" "Ah, si Kuya Makmak. Diyan lang yung bahay nila oh." At ilang araw lang ang lumipas ay may nag-text sa akin na bagong number. May cellphone na ako that time na Nokia 101 na kulay red. Walang camera pero may music at SD card na pwedeng pasahan ng kanta. "Hi." "Huyo." "Si Makmak to. Ako yung nasa likuran nyo nung paakyat kayo ng daan." Sabi niya at doon nagsimula ang ugnayan namin hanggang sa nagpaalam na siyang manliligaw. 2 years ang tanda niya sa akin at hindi na nag-aaral. Isang gabi ay tumawag si Makmak at natanong niya ako kung ano ang paborito kong kanta. Ang sabi ko yung "Namimiss Kita" by Joe Magiqueros. "Kantahin mo nga," sabi niya at kinanta ko naman.
Pati yung rap hanggang sa natapos at may biglang tumahol na mga aso at may naalala ko. Kuya Makmak, ano yung kaset? Ang sagot niya, edi yung sinasalpak dun sa radyo na tape. Bakit? Alam ko yun, yung ano kasi. Tapos kinuwento ko yung nangyari dun sa naglalambing ang aso. Tumawa siya at sinabing, Langgong, itanong mo na lang kay tatang mo. Sige din, bye. O bakit? Itatanong ko nga kay tatang. Uy, seryoso? Ako na magsasabi. Alam mo yung sperm? Oo. O yun. Sa hiya ko noon, Kuya Bono, ay nagpaalam na lang ako sa kanya na matutulog na ako. Sumabit ang JS prom namin, I was wearing a gown na favorite color ko, apple green. Ang plano ng barkada ko noon ay hindi kami sasayaw sa unang tugtog ng kanta kasi daw baka yun ang makatuluyan namin at ayaw nila ng may first dance kaya unang tugtog ng kanta ay nasa CR kami. Tsaka kami bumalik nung pagtapos na. Nakaupo na ako nung parang may sumitsit sa likod ko sa bleachers. Lumingon ako at saka ko ulit inayos ang upo ko. Pero nagulat ako sa harapan ko nung may nakaluhod at natatakpan ang mukha niya sa inaabot niyang gypsophila o baby's breath. Dahil medyo madilim ay hindi ko maaninag kung sino dahil nakatapat naman sa mukha niya ang gypsophila at kailangan ko pang tumagilid para lang masilip siya. At sa wakas na makita ko siya ay kay tamis ng pagkakabungis-ngis habang kinukuha ko sa kanya ang gypsophila. Sabi ko, Vinzo, halabat ako. Pag-iinarte ko pero hinila niya na ako sabay sabing, umaykakit din. Kagagaling lang namin sa CR pero parang maiihi ako sa kilig ko. Hindi ka panipaniwala na isasayaw niya ako sa gabing yun. At yun ang hindi ko makakalimutan kahit kailan. Pero katulad ng gypsophila na inabot niya na nagsisimbolo ng innocence, purity, everlasting love, and deep emotions, that words often struggle to express ay yun ding hindi ko kayang aminin kay Vincent na meron akong kakaibang nararamdaman sa kanya na gusto ko siya. Ang saya nung gabing yon dahil pati ang kuya ko ay isinayaw din ako. Hanggang sa naging closing na at sa pagiging makulit ni Makmak ay sinagot ko siya ng summer. At isang araw sinama niya ako sa bahay ng mutual friend naming si Yan na boyfriend rin ng isa sa mga pinsan ni Makmak. Hapon ay nagpaalam na ako pero ihatid na lang daw ako ni Makmak. Dumaan kami sa shortcut sa palayan at nadaanan namin yung mga batang naglalaro. Nauna na akong naglakad nung bigla akong napalingon sa mga batang sumisigaw ng Bakla! Bakla! Sabay turo sa kasama ko. Tapos nakita ko si Makmak na nakangiti. Natawa ako nung hinahawakan niya ang bewang niya at saka siya nagkekembot. Nakalayo na kami nung hindi ko napigilan ang sarili kong sambitin ng bakla. Ano? Sabi nila bakla ka daw. Ulitin mo nga. Hinarap ko siya ng nakapamewang at nag-pose. Bakla. Nagulat ako nung bigla niya akong hinalikan sa labi at para akong poste na lulubog. At napasalampak na lang ako sa kinatatayaon ko ng ilang minuto. Tsaka niya ako tinulungang tumayo. Okay ka lang? Tanong pa niya. Hindi na ako umimik at diretso na akong lumakad pa uwi.
Okasyon ulit ni Inang na minsan na nagkasalo-salo kami sa pagkainan. Hindi ako palakinig at palatanong pero nagmarka sa utak ko ang sinabi ni Inang na kung balang araw ay pipili kayo ng aasawahin, una, piliin nyo yung hindi kayo ipagpapalit sa babae o lalaki. Pangalawa, dapat hindi kayo aawayin dahil lang sa pera. Nasa utak ko yung mga salitang pera. Hindi ba dapat pinagtutulungan nyo ng mag-asawa? Fourth year na kami at kasection ko ulit si Vinso pero hindi ko na siya katabi. At sa room namin, napadaan si Vinso sa gitna naming mabarkada. May binuo kasi silang pangalan ng grupo namin, Youngster or Young for short. At nagsalita si Diana ng Vinso, crush na kita kaya lang napakasuplado mo. Ba't yung kuya mo ang bait, ikaw hindi? Sumagot si Vinso. Dami mong alam. Sabi niya tsaka siya umalis at sinagot ni Luz si Diana ng Nay, napahiya, busted. Pero humirit pa si Diana ng paano kaya kung mag-boyfriend tayo at kung sino makakarami siya ang pinakamaganda? Sinagot siya ni Luz noon ng dami mong alam. Humagik-gik ako sa loob-loob ko. Kasi naman hindi na nga kami kagandahan pero naisip pa niya yon. Isang araw lumapit si Vinso sa akin at tinanong ako kung totoong may boyfriend na ako. Na bad trip ako sa kanya sa totoo lang dahil umasa talaga akong baka may naramdaman siya nung third year kami. Sinungitan ko siya sa pagsagot ng meron, bakit? Pero parang nadurog ang puso ko noon sa pagtalikod niya sabay sabing wala. Tinitigan ko pa siya nung palayo na siya. At lalo lang ako nasaktan nung nalaman kong nililigawan niya yung transferee at kapangalan ko pa. Naging kaibigan namin siya dahil si Luz na very friendly kaya every time noon na tinititigan ko yung babae wondering kung anong nakita sa kanya ni Vinso. Kaya sinubukan ko rin noon ang umiwas para lang hindi madurog ng tuluyan ang puso ko para kay Vinso. Sa kanya ko natutunan ng umibig kaya hanggat maaari noon gagawin ko ang lahat makalimutan ko lang siya. Halos every Sunday naman nagsisimba kami ni Makmak. Diretso kami sa palengke, bibili tsaka uuwi ng bahay para magluto. Open siya sa bahay dahil alam nila nililigawan pa lang niya ako. May isang araw na kami lang sa kusina at pumunta ako sa labas nung hinila ko ni Makmak sa CR tsaka niya ko siniil ng halik. At di ko alam na nag-init yata at pinipilit niya akong may mangyari. Nagpupumiglas ako, sabi ko ayoko. At bawal kasi hindi naman kami kasal at paano kung mabuntis niya ako. Ang sabi niya, pananagutan naman daw niya ako. Hanggang sa naangkin na nga niya ako at siya ang nakauna sa akin, Kuya Bono. Lumipas sa mga buwan, hindi ko inaasahan na isang araw lumapit sa akin si Luz at ang sabi niya, Kon, may sasabihin ako pero ano yan? Si Kuya Makmak kasi at si Diana. O ano, binibitin mo pa? Naging sila ni Diana tapos pati si Fern nililigawan niya. Si Fern? Paano si Fern? Oo hindi ba nakikitext ka sa kanya? Nagtaka ako sa mga kilos nila sa akin noon. Parang nga nila akong iniiwasan pero pinagwalang bahala ko kasi nga may boyfriend naman si Diana na may motor at gwapo, si Arnel. Sinasamahan ko pa sila noon pag nagja-joyride sila kahit gabihin kami. Naalala ko pa noon nung nakisuyo si Diana na iabot ko ang sulat niya para kay Arnel sa simbahan. Nagtaka ulit ako dahil tinanong ni Arnel sa akin kung kumusta na kami ng boyfriend ko. Ang sabi ko, hindi kami okay. Di pwede pala kitang ligawan. Ha?
di ba kayo ni Diana? Malabo eh. Tsaka nung kakilala kita, sa totoo lang, ikaw yung tipo ko. Sorry, kaibigan ko si Diana eh. At hindi ko kayang... nagmamadali ako, pasensya ka na. Sabi ko na lang, ngumiti pa siya ng bahagya bago ko siya iniwan. Simula noon iniwasan ko na siya. And that time, hindi yun ang unang pagkakataon na lokohin naman ako ni Makmak, pero hindi babae kundi bakla naman. Nalaman ko yon dahil nagpalitan kami ng SIM card noon at yun ata yung uso na measurement ng loyalty noon. Effective naman dahil kasasalpak ko pa lang ng SIM niya ay hello babe agad ang nabasa ko. Inaaway pa ako ng bakla. Sila daw ang nauna bago kami. Kaso pinili ako ni Makmak. Inaway ko rin siya nung nalaman kong naging sila ni Diana at nililigawan si Fern. Balak pa niya yatang isa-isahin ang tropa ko. Mas lalong nagngit-ngit ang galit ko sa kanya dahil pati ang second degree cousin ko ay ginawa niya. Nalaman ko lahat kay Luz yun dahil magkapatid lang din ang second degree cousin ko at girlfriend ni Luz. Yes, tomboy si Luz at siya yung tipo na hindi yata natatahimik ang kaisipan kapag nahahabag at nakokonsensya. Sa totoo lang, hindi lang yun ganun kasakit kumpara sa naramdaman kong sakit na dulot ni Vinso sa puso ko. Simula noon ay on and off ang relasyon namin ni Makmak. Nadamay pa ang samahan namin ni Diana at si Diana pa ang naghamon sa akin noon. Paakyat kami ng kumbento at nakasabay din namin sila Diana at ang sabi niya, "If you want war, I'll give you war. Intajay war." Nung sinabi niya yon, huminto kami ni Luz. Nag-antay kong aabangan ba niya ako pero lumiko naman at ibang way ang tinungo niya. Ang sabi ni Luz, "Baliw, maghamon tapos dili ko. Siya nga. Siya na nga may atrasyo, siya pang may ganang maghamon ng away. War freak ah." After that ay iba na ang sinasamahan ni Diana. Tuluyan na siyang humiwalay sa grupo namin. Sa totoo lang, palalayain ko naman na ng kusa si Makmak kung si Diana ang pipiliin niya. Mas okay nga yun eh. Pareho silang takbo ng utak na ma-experience ang magka-jowa ng madami. Isang araw, nakita ko si Divina na nakaupo noon sa labas sa may harap ng simbahan. Ginulat ko siya at nahawakan ko ang likod niya pero bigla siyang sumigaw ng, "Aray ko, ukininam ko ng sakit." "O ginulat lang kita." "Tanga, ang sakit ng napadel." Sabay pinakita niya yung mga pasa sa likod at sa dibdib niya. Sumali daw siya ng fraternity at sabi niya, "Mas kawawa si Vinso. Sa likod niya grabe ang dami." Tiningnan ko lang siya at naawa ako kay Vinso pero sinarili ko na lang noon ang mga salitang, anong silbi ng girlfriend niya? Hindi mo lang siya pinagbawalan. Pinakuha ko ng kurso na si Tatang ang namili sa CSU kahit na gusto kong kunin ay veterinary medicine sana pero 5 years daw yon at matagal. Nainis ako pero wala akong nagawa at parang rebellious na ang utak ko, idagdag mo na yung pasakit na nararanasan ng puso ko. Nag-enroll nga akong mag-isa sa CSU kung saan doon din nag-aaral ang kuya ko. Then second semester nung ka-text ko naman si Ariel. Nakatext ko na siya dati pa nung high school. Uso pa noon ang clan o group clan na sinasalihan. Kaya lang madalang akong mag-load. Nag-meet kami sa CVMC. Nagtaka ako noon kung bakit sa dinami-dami ng lugar sa ospital pa niya akong minit tapos niligawan ako. Ako naman si Shunga, sinagot ko without checking the family background. Then February 14 may nangyari sa amin. Natakot pa ako noon kasi may dala siyang balisong. Sa tagpong yon ay napuruhan niya ako. Kasi March ay hindi na ako dinatna ng buwan ng dalaw. Fast forward na lang tayo sa kanya. Kaya pala niya ako minit sa hospital kasi doon nanganak ang ka-live-in niya. Kaya siya siguro naghanap ng maano that time kasi hindi niya maano ang ka-live-in niya dahil
kapapanganak nga lang. And there is really no exact word on how to define him. It is more than irresponsible ni hindi niya binigyan ng karapatang anak ko na kilalanin siyang ama. Ipinagdamot niya ang apelido niya pati banding sana ng anak niya, as in never siyang nagpakita ng interest at yung sustento na pinirmahan niya, binaliwala niya, so ang ending magulang ko ang nagsustento sa akin. So instantly naging batang ina ako at the age of 18. Kung may nagalit man noon ng sobra ay si tatang lang. Para daw siyang nabagsakan ng langit at lupa. Kaya hirap ako noon na mag-adjust sa kanya dahil nga grabe kong magalit. Parang may bigla ang kulog pag nakikita niya ako. Idagdag mo na yung hiya ko sa mga tao sa amin. Well, hindi yun kaso sa akin kasi to be honest, wala akong pakialam sa kanila. Dahil may inang ako na nagpapagaan sa nararamdaman ko noon kahit malayo siya. Ang sabi niya, hayaan ko na lang daw yon. Nandyan na yan, harapin mo na lang. Noong nanganak ako, sabi ng midwife noon ay overdue na raw ako at muntikan na rin daw mamatay ang anak ko dahil November 15 pa siya dapat lumabas. Ang hirap nun kasi ilang beses din akong nawalan ng malay pati sa CR, buti na lang may nakakita pero walang pwedeng sisihin dahil nga sa naggarampang ako ng super aga. Nasa Singapore pa rin si Inang noon kaya pinaalaga niya ako sa kapatid niyang si Auntie Sian. At nung medyo lumakas na ako ay umuwi na kami ng anak ko sa bahay at ako ang nag-alaga sa anak ko. Kuya Bono, wala akong experience pag-aalaga pero I really tried my very best. Yung tipong bumubulwak yung gatas na nadedede niya sa akin ay pinanghihinaan ako at umiiyak, natatakot. Pero normal lang naman daw yon, kailangan ko lang kontrolin. Natatakot ako noon na baka magkamali ako sa pag-alaga sa anak ko pero hindi ako sumuko. After a year, pinabalik ako ni Inang sa pag-aaral at yung anak ko ay pinaalaga namin kay Auntie Sian. Inuuwian ko kada Friday or Saturday tapos papalik ulit ako ng Monday ng boarding. Excited ako noon kapag uuwian ko ang anak ko. Sabi pa ni Auntie Sian, nandiyan sa daanan yung anak mo, paghapon inaantay ka. Wala naman akong back subject kaya tumuloy ako ng second year. Sa totoo lang, nung magbuntis ako parang nawala na ang confidence ko sa sarili ko. Naging tahimik na ako at sensitive. Sa school, madami akong nakilala. Kinukwento ko ang anak ko kapag may nagtatanong. Sinasabi ko may anak na ako pero hindi sila naniniwala. Isa na doon si BJ na maganda pero kalaunan ay naging asawa siya ng kapatid ko. Ako rin ang parang tulay kung bakit sila nagkakilala. Hindi ko kasi nakuha ang allowance ko noon at nagpasuyo ako sa kuya ko na pinakuha ko sa kanya tapos nag-meet kami sa room nila after his class. Sumama si BJ noon nang sabi niya, tingnan ko nga kung totoong gwapo ang kuya mo. Ay, gwapo yun. Sabi ko tapos nung nakita niya, ay, oo nga gwapo ipag. Sabi niya tsaka ngumiti ng napakatamis. Fourth year na ako nung nakatambay lang kami sa malawak na building, halo-halong year ang naroon. Yun ang building na nag-iisang major subject ng first year to fourth year noon. Humarap sa akin si Keng at nagsalita ng, uy, may gwapo sa lower year. Sino na naman yan? Sabat naman ang katabi ko. Sinambit ni Keng ang buong pangalan niya at hindi ako nagdalawang isip na lingunin siya. Nagulat ako dahil sa dinami-dami ng course at school ay makikita ko pa pala siya. Si Vinso. Nakikipagbungis-ngisan sa mga klase niya. Isang araw, nagpasa ako ng requirements for my on-the-job training sa office. Nakangiti pa akong pumasok at palabas ng pinto nung nasilayan ko ang mukha ni Vinso. Nakatayo lang siya at nagpakita siya ng seryosong mukha. Nagkatinginan kami, napakaamo pa rin ang mukha niya. Kaya lang nahihiya ako at parang mali na lumapit pa ako.
O ngumiti kasi maski siya ay hindi rin ngumiti. Nakatitig lang din at parang naiwan yung kaluluwa kong nakipagtitigan habang yung mga paa ko ay humakbang ng palayo. Sa Cavite ako nag-OJT at sa Orchard ay parang concessionaire kung tawagin at sa bar ako tinoka. Thankful naman ako kasi kahit puro mga lalaking Caviteño mga kasama ko ay mababait naman sila. May mga siraulo lang na mga service crew. Hot and cold beverages ang ginagawa ko, pati pagtaga ng buko tinuro sa akin. Isang araw naglilinis ako ng coffee machine nang may nagsalita sa likod ko. Isang matandang lalaki na napakaangas ng forma. Naka-long sleeves ng hindi plinansya. Medyo mahaba ang buhok. 1 hot Americano, please. Sabi niya na hindi man lang ako tiningnan. Ginawa ko agad at sinerve ko nung wala akong makitang available na service crew. Tsaka ako bumalik sa pwesto ko. Nakipagtsikahan sa mga dumating na empleyado. Then lumapit sa amin yung matanda at may inaabot na tissue. Malayo pa ako pero ang matanda ay sa akin nakatingin. Kinuha ko yung tissue at isushoot ko sana sa trash bin pero nagsalita siya. Para sa'yo yan. Sabi niya nung binukulat ko ang tissue may 1,000 na lukot. Nakita ng mga kasama ko yon pati ang manager. Inaabot ko sa manager namin pero ngumiti siya at ang sabi, tip niya yan sa'yo. Ma'am, hindi pa siya bayad. Kapag sila, huwag niyo nang hingin ng bayad kasi diretso kaltas na yan sa sahod nila. Ma'am, 70 pesos lang yun. Mas malaki pa tong tip. Galante yun sa Sir Iggy. Barya lang ang tip sa kanya. Ganun yan pag type niya. Isa yun sa may mataas na posisyon dito kaya sa'yo na yan. Lumipas mga araw na halos ganon, hindi talaga bumababa yung 1,000 na tip sa akin. Minsan paggalit siya sa manager namin, ako ang inaatasan niya na mag-serve sa office niya. Minsan pa nga, close lahat ng bintana pati pintuan paggalit. Kinakatok ko. Nung pinapasok ako, galit ang mukha niya pero nung nakita niya ako ay kahit tamis ng ngiti niya. They really know kung paano pahupain ang galit ko. Alam mo yung si ano? Pag-uumpisa niya, ngumiti lang ako at umupo para matsika niya. Kaya ngumingiti lang ako at may mga English pa kasi kaya baka mamali ako ng isasagot. Then nalaman ko rin na Ilocano siya, taga-Pangasinan ng nanay niya at Amerikano ang ama niya. Muli niya akong tinitigan at sinabing, kung binata lang ako, itatanan kita kaagad. Ay sus, palagsot mo sir. Hindi, ukit na to yan. Then nung patapos ng OJT, nagpaalam na kami at pinatawag ko ni Sir Iggy. Binigyan niya ako ng 3,000. Nagpasalamat naman ako. At nakatulong ang tip na ibinigay niya dahil yon ang ginastos ko sa mga gastusin ko sa boarding house at pagkain. Wala kasing libre para sa aming mga OJT. At yung natitira na gastos ko for graduation. After graduation naming nag-OJT doon ay ako lang ang bumalik at nag-work. Kahit mababa ang sahod doon ay bawing-bawi sa pag-uugali ng mga members ng Orchard. Itinuturing kang parang katropa kahit na kung tutuusin ay puro sila mayayaman. Nakakalungkot lang kasi sa Sir E.G. ay namatay ng makailang buwan na ako doon at minsan ko lang siya nakita pero malayo pa. At busy ako sa paggawa ng mga hot latte ni hindi ko man lang siya nakausap. May member doon na kapartner ng isang kilalang barko kaya naman nag-apply ako ng service crew. Kaya lang kung gaano kabilis ang proseso, ganon din kabilis ang pagdating ng pandemic. At sabi ko noon baka hindi para sa akin ang magbarko. Nagsara ang Orchard. Nag-aya na si Glay na umuwi daw kami. Taga Isabela si Glay at 2 years na siya noon na nagwo-work doon. Ganon nga ang nangyari,
Kasama ko si Kleng na nirefer ko din pero sa ibang lugar kasi siya na-assign. 4 kami na nag-arkila sa van nung time na pandemic, kasama ang jowa ni Glay. Sa bypass ng Nueva Vizcaya ay pinara ang van at inisa-isang tiningnan ng travel pass namin. Pero hindi tinanggap yung papel namin ni Kleng at kami ni Kleng ay magkasamang na-isolate sa Santa Fe Forest Park. Pagdating namin doon ay may 14 na kalalakihan pero sa kabila sila ng facility. Galing daw sila ng Maynila at mga construction workers sila. Good thing ay taga-Cagayan din sila at itawis sila. Ka-vibes nila si Kleng kasi marunong siyang mag-itawis. Bawal noon ang makipaghalibilo pero dahil sa katigasan ng ulo naman ay parang magpapalitan na kami ng mukha ni Kleng dahil kami nga lang ang nag-uusap sa kwarto. Naisipan naming makipagkwentuhan sa kanila. Nung una, nakikipagsigawan kami para makapagkwentuhan pero kalaunan ay hinayaan na lang kami ng mga nakabantay doon. Then pinapasok kami ng isang matanda sa kanilang napakalawak na kwarto at naroon silang lahat. Pinaupo naman kami at tinanong ang mga pangalan namin. Napansin ko agad yung lalaking nakaupo lang sa kama, nakasuot lang ng sando na pinasadyang ginupitan ng manggas at litaw ang napakakisig niyang katawan. Nagkukwento yung matanda nung napansin niya na naka-face mask pa ako at may lalaking lumapit at nagsabi ng, "Miss, pakita na may face mask mo. Wala namang kaming virus eh." "Eh, bawal. Baka makita ng bantay." "Sige na, saglit lang." Naghiyawan ang mga kasama niya pero hindi ko pa rin tinanggal at humirit pa ng, "Sige na miss, luluhod ako, tanggalin mo lang." Lumuhod nga siya at noon ay nakatingin na sa amin yung lalaking nakaupo sa kama. Siya si Isilab at ngumiti. Napangiti din ako pero hindi niya nakita. Napakaamo ng mukha niya pero hindi ko pa rin tinanggal ang face mask ko. Kinabukasan hindi na ako nag-face mask at nagpunta ulit kami doon. Tulad ng dati, nakipagkwentuhan ulit kami. Sabi ni Peru, yung lalaking lumuhod noon, "Ang ganda mo naman pala eh. FB mo naman oh." Kaya lang kay Isilab ako nakatingin noon dahil nakangiti siyang nakatingin lang din sa akin. Pero lumapit si Jack na parang kanina pa may gustong sabihin nung tinitigan ko siya ay sa wakas nasabi niya ang gustong sabihin. "Jennifer, kamukha mo si Jennifer." "Sinong Jennifer? Di mo kilala yon?" Pagsusungit niya, natawa ako pero simula noon Jennifer na ang bansag niya sa akin. Ako naman ay tinatawag ko siyang pandak pag inaasar niya ako. Hindi yun ang una na napagkamalan akong may kamukha. Minsan pa nga nung high school ako, pinatawag ako ng isa sa mga klase ng kuya ko. May nagkakakrush daw sa akin. Pinapunta ako sa room nila, sabi ko noon siya ang may gusto, siya ang bumaba pero pinipilit ako ng lalaki na umakyat ako, kaya umakyat ako. Nandito na siya. Kumaway at ngumiti ang lalaki sabay sambit ng, "Hi Akon." Pero tumakbo lang ako pababa kasi para akong nakatingin sa sarili ko. Kaya lang sobrang pusyaw siya kasi maputi siya. Naging kami ni Isilab at may nangyari din sa amin. Nakonsensya pa ako kasi ako ang nakauna sa kanya and yes, Isilab kasi Isilab din ang nangyari. Nung umuwi kami sa Cagayan, kami pa rin pero hiniwalayan ko siya makaraan ng ilang buwan. Dinahilan ko ang hindi namin pagkikita ng matagal kahit na willing siya noon na puntahan ako. Pero ang totoo, na-fell out of love ako sa kanya. Tumulong na lang din ako sa bukid noon at nung maluwang na ang pandemic ay hindi na ako bumalik ng Cavite. Nag-apply ulit ako abroad. Sa Taiwan naman. Sabi ko nga, hindi para sa akin ang pag-a-abroad kasi ilang buwan lang din ako doon sa Taiwan. Hindi ko kinaya ang puyat. Then umuwi ako, nagka-jowa ulit ako. Siya ay nireto ng isang kaibigan. Si Jay okay naman kami. Wala namang naging problema, masipag siya at tinutulungan ako sa pagkuha ng mga gamit na binibenta ko online. Siya ang huling jowa ko na kailangan kong hiwalayan dahil oo, never siyang ng babae pero nagulat na lang ako isang gabi na magkasama kami.
Sa pagkapakialamero ko kasi ay binuksan ko ang wallet niya at naggitla ako dahil may nakarolyong foil at may marijuana. Kinumpronta ko siya, sabi niya itapon ko na lang daw at hindi niya na uulitin, binigay lang daw yon sa kanya. Nag-ingat na ako dahil iba ang takbo ng utak ko. Ang nasa utak ko noon hindi pwedeng bigay lang yon dahil alam kong kailangang bibili siya sa susunod. Nag-apply ulit ako abroad at pinalad namang makaalis ulit. Naghiwalay kami ni Jay dahil magkatabi kami at ang sabi niya, tulungan ko naman daw siyang bumili ng tricycle at mamasada na lang daw siya. Tapos magbaboundary siya sa akin. Hindi ko binigkas ang tanong noon na, bakit hindi mo ibenta yung motor mo? Kay bago at kay ganda. Pero napansin niyang tahimik ako. Biro lang yun, ikaw naman. Sabi niya pero humirit pa ng, kung pwede lang naman. Hindi ako nagpatianod sa pag-ibig kung pag-ibig nga ba talaga yon. Inisip ko may anak ako, siya ang priority ko. Pangalawa, hindi ko makakalimutan ang sinabi noon ni Inang na kung pipili ako ng lalaki ay dapat hindi pag-aawayan ng pera. Sa part pa lang na natuklasan kong ay may involved na pera. At baka nga sa susunod doon ay babae na. Hindi ko pa naman siya asawa kaya malaya kong hiniwalayan siya. Mahigit isang taon na nung nandito ako sa abroad bilang long cuts din. Nagbabakasyon lang ako sa anak ko sa Tugigaraw. May nirent na pwesto ang kapatid ko at may maliit silang negosyo, mga pagkain at drinks. One time bumili si Ariel kasama ang asawa niya sa kanila at ang gago, hindi man lang niya binilhan ng anak niya. Well, kinausap naman niya kahit papano. Ramdam ko yung feeling ng anak ko at ang hipag ko pa mismo ang nagsumbong ng ganong asta ni Ariel. Tahimik lang ang anak ko pero kinausap ko siya. Tinanong ko kung okay lang siya pero ang barkada niya, Mama mas maganda naman kaysa sa asawa niya. Hinawi ko ang buhok ko, ngumiti at nagpa-cute sa anak ko. Tanda na hindi ako naapektuhan sa ginagawa ni Ariel, sabay sinabing, ay oo At nagtawanan na lang kami. Nag-chat si Makmak at nag-video call siya. Sinagot ko at nakikipagbalikan siya. Ang sabi niya pag uwi ko daw, aasawahin niya akong gusto ko. Noong ka-video call ko siya, may maingay na parang nagkakarepentero. Ang sabi niya, nagpapagawa daw siya ng bahay niya at malapit na itong matapos. Nakapag-isip-isip naman ako kung babalikan ko siya. May dadagdag ko lang nung buntis ako nakipagbalikan si Makmak sa akin. Yun daw ang sabi ng nanay niya noong nabubuhay pa ito. Sabi ko noon hindi naman sa kanya ang dinadala ko. Ang sabi niya tanggap daw ng nanay niya. At ang nanay niya ang nagpupush na balikan na lang ako. Para may apo na sila kahit hindi kay Makmak ang dinadala ko. Isinatinig ko yun noon sa aking inang at ang sabi niya noon, pero ako na munang bahala sa inyo, pati yung dinadala mo. Tsaka, ayaw akong balang araw, iyang anak mo ang idadahilan niya para maghiwalay kayo. Tatlong araw bago ko i-chat si Makmak ay may nag-chat sa akin. Ang ex niya na 4 na taon na din ang tinagal ng relasyon nila. Alam ko hindi sila pwede na magsama dahil kasalang babae. At ang sabi ng babae, sinisiraan daw ako ni Makmak sa kanya. Mali daw lahat at ako ang sumira sa relasyon namin. Nireplyan ko ang babae at okay lang yun, total, napakatagal naman na yun.
Then chinat ko si Mac at ang sabi ko, tigilan niya na ako dahil hindi ko na siya babalikan kahit kailan. After 2 months, ayun may minamay din na ulit si Mac na iba. May nag-add naman sa akin sa GC si Aldi, ang best friend ni Vinso. May mga ilang kaklase namin ang naroon pero bago mabuwag ang GC namin dahil sa magugulo sila ay nagkausap muna kami ni Diana at ang tanong sa akin noon ay, Akon, kumusta ang buhay may asawa? Napangiti ako dahil wala talaga silang alam sa nangyari dahil hindi ko naman sila friends sa Facebook at ang sabi ko, ba't ako? Naanakan lang naman ako. Then nagtawanan na kami. Sa sinabi noon ni Diana na kung sino ang makarami ng jowa siya daw ang pinakamaganda, I can say na wala namang pangit sa aming youngster na magkakaibigan dahil nakarami din kami liban lang kay Luz at Divine. Hindi dahil sa hindi sila maganda, kundi ang pupogi nila at ang gaganda ng mga jowa nila. May asawa na rin si Diana kaya lang wala pa yatang nabubuo. Ayos naman ang iba sa pagkakalam ko, magaganda mga trabaho nila, hindi gaya ko na parang anytime sasaltikin ang amo at ite-terminate ako bigla. Joke lang. Hopefully ay uuwi na ako this May 2026. After few months, nag-chat kami ni Aldri at si Aldri ngayon ay gusto akong ligawan. Sabi ko pag uwi ko pero kulit, kahit ilang beses ko na siyang sinasabihan na ayoko pang magka-jowa. It reminds me kasi of Vinso at parang sumisibol lang yung nararamdaman ko pag nag-aalala ko sa kanya. Marami na ring girlfriend si Aldri noon kasama noon si Diana. At may away serye pang kasama dahil pinag-awayan nila Diana at isa sa kaklase namin. Naisip ko rin noon na bully si Aldri dahil nagpapapansin siya sa akin. Sinabi kong magmamadre ako kahit na ang laman ng puso ko noon ay ang best friend niyang si Vinso. Isa pa, matikas siya sa babae, baka nga na-master niya na ngayon at ayokong masampulan pero joke lang. Anyway, hanggang dito na lang Kuya Bono. Sana'y pala rin ding mabasa sa channel mo ang kwento kong ito. Pasensya na po kung bitin at magulo. Gumagalang at nagpapasalamat, Miss Akon. P.S. Sa hiling ko noon na magkaroon ng kapatid na babae, hindi man literal na kapatid pero ibang way naman. At marami nagsasabing para ko siyang kapatid ngayon lalo na't malaki na siya at halos kasing tangkad ko na siya. Kuya Bono, pakilagay po sana ang Miss Akon na pangalan ko. Salamat ulit and God bless. Gumagalang at nagpapasalamat, Miss Akon. Miss Akon, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. I believe na may mga na-inspire at may natutunan ng ating mga listeners, lalo na sa mga mas bata-bata pa at hindi pa masyadong nakakaranas ng mga pangyayari sa buhay. Namnamin nyo ang kanyang mga karanasan at napakaliwanag naman kung saan siya nagkamali. At sana ay hindi mangyari yan sa inyo. Anyway, Miss Akon, I do hope na darating din na araw na matatagpuan mo ang right man for you, yung tipong hindi ka sasaktan at magiging maligaya ka sa piling niya habang buhay. Samantala sa ating mga shoutout mula sa nagdaang kwento, 3 weeks ago pa pala itong kwento ni Jonah. Napakadalang natin makapag-upload dito sa KNBK. Anyway, mula kay Marvic Parungaw, first daw siya. Shoutout to you. And Premium Mate, hello kay Bono at hello din sa'yo. JR
Alariao, shout out to you. O J. Alariao, may bago dito ay pasigaw, boss. Sabi ni Grace Sherwin Ablao. Maraming salamat, boss. Sauraya Bangayan, shout out to you. Thanks sa laging pag-antabay. Mayan, 4207, shout out to you. Daiselan Ferrer, Daiselan Bedanya of Comon, Aritao, Nueva Vizcaya. Shout out to you and to your family. Edna Centeno, listening from Holy Land. Shout out to you. And King Benedict Reginaldo ng La Union, Nagilian Isabela. Shout out to you. Meron palang La Union sa Nagilian, ano? Shout out sa mga taga La Union, Nagilian Isabela. At ganun din sa mga taga La Union Province dyan. Ang ganda ng inyong kandidata sa Miss Universe Philippines. Sa tingin ko mananalo siya. Shoutout Kuya Bono here at Hong Kong and my family dyan sa Pinas. Mula sa Pangasinan at Isabela Iligan o Lilagan family and Gerardo family. Shoutout po from Giselle Gerardo. Chris Flores, shoutout to you. Ganun din kay Color Quad. Brenda Ariola po ng Hong Kong High Family Ariola ng Hacienda Intal, Baggao, Cagayan Valley. And mula naman kay Love You 22, prayer is a powerful at all. Wow, Jonah, the story of your life is so beautiful. Tama. Salamat Kuya Bono sa bagong kwento. Shoutout always listening here in Gonzaga, Cagayan. God bless you Kuya Bono and more power to your program. Sabi naman ni Ernaline Soriano. Shoutout here in Kuwait, lalo na sa anak ko na si John Christian Calayan at ang asawa ko si Philip John Bawet. Especially to my Papa Roddy Calayan. Sana gumaling ka na Papa ko. Miss you all mula kay Carmina Calayan Bawet. Samantha Leal. Shoutout Kuya Bono sa listeners mo, Samantha Leal from Stanley, Hong Kong. Binabati ko po ang family ko dyan sa Pilipinas, family Ordilio, Leal and Rivera. Miss na miss ko na kayo. Thanks again sa bagong upload Kuya Bono. Napakagaling mo. Maraming salamat Samantha Leal. And for shoutout Kuya Bono from Cagayan Province, it's Melvin Espirito. Shoutout to you. Thank you sa update. Sabi naman ni May Canapi and that's Kaiser. Shoutout Kuya Bono. Maraming salamat sa pagpupuyat para meron kaming mapapakinggang kwento. Very excited ako tuwing may bago kang upload. Maraming salamat. Death is Kaiser. Love Benedicto. Hello Kuya Bono. Thank you dahil may mapapakinggan na naman kami mga abangers mo. Always listening here in Jeddah, Saudi Arabia. Maraming salamat sa inyo. And good afternoon. Sabi naman ni Rodalyn Velancio, 1989. Kuya Bono, anong secret na, nako, Janessa Otelia. Walang sekreto, ikaw naman. Ay, meron pala. Filter. Okay? Filter at edit. Kaya lang mahirap pa rin tumalab. Kaya wala pa rin magandang maganda. Anyway, Mark and Mila Gabayan. Agbayani, I'm sorry. Mark and Mila Agbayani. Pasyad Kuya Bono kay Jomar Hernandez from Abu Dhabi. Maraming salamat Kuya Bono. More power and more stories to come. Ana Marie Pineda, salamat Jonah. Hello Kuya Bono. Magandang hapon po. Stay safe and healthy. God bless you. Maraming salamat, Ana Marie Pineda. And Agirabe. Shout out to you, Agirabe. Boss Aim, shout out to you. Arthur Ramos, shout out to you. Janeline Dawang, shout out to you. Ganun din kay Divina Bala. Ganun din kay Yakanis MG. Shout out to you, Bono, listening here in Hong Kong. Thanks po at may bagong papakinggan na naman na kwento. Lagi pong inaabangan ang kwento mo Kuya Bono. Nakailang ulit na kasi ako ang nakikinig sa mga dati mong uploaded na kwento. Pa-shoutout Cordero family at San Jose family. Lalabs ko kayo and thanks Kuya Bono. More power to program. More stories po and God bless you too. Elsa Altero. And Antonio Arellano. Yeah, may bagong upload. Kuya Bono, shoutout kay Tonet ng Tarlac, listening here in Hong Kong. Thank you. Antonia Arellano. Shoutout Kuya Bono sa listening until now since 2020. Samuel Galupo, maraming salamat. Alfie, 9558. Shoutout to you.
Pa-shoutout Idol Luto Huwai Kinig. Okay. And Mark V. Live. Hi Kuya Bono, sana here. Barangay Holy Friday, Malig, Isabela. At bilang panghuli muna, Jane. Hello Kuya Bono, pa-shoutout man. Ken, agijay kakabsat ko nga adik ken ka. Beshi Barbecho, Belinda Rosquita, Genevieve Rosquita at John Lloyd Rosquita. Agyamanak kada kayo nga adik kanyak sabay kumatahang kay nga agparehab. Joke lang. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa muli tayo magkakarinigan sa mga kwentong hatid ng KNBK Kwento ng Buhay Ko. Stay healthy, kahugot, at kakwento, kaabang, and stay safe, and may God bless us all.